Hello po mga kabrum-brum. Magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po medyo makulimlim dito sa aming lugar. Kumusta po tayo? Ngayon marami na naman nagsisiuwian. Siguro mga sasakyan natin may mga gagamit na naman natin sa mahaba-habang biyahe. So, share ko lang po ang aking munting video tungkol sa yung aircon system natin, na kung saan minsan may maamoy tayong hindi kaaya-ayang amoy. Yun po dahil dun sa ating evaporator. Ito pong unit na nasa harapan ko ngayon is 2015 model kung di pa ako nagkakamali, Isuzu MU-X. So magwa 8 taon na po siya. So ang magsishare lang po ako sana sa inyo ang video na ito na kung paano natin patagalin yung aircon system natin at makatulong at makaiwas din tayo sa malaking gastusan, kasi ang hirap ng buhay ngayon. Magkano rin kasi ang paggawa ng ating aircon. Ito naman kasing ating sasakyan pwede naman natin patagalin, kumbaga makakaiwas sa gastusan. At isa pa, itong ating hood na to, itong unahan na to, pag pinagawa natin ng aircon natin, nandiyan kasi sa ilalim yung evaporator. So pag binaklas to, minsan hindi naman natin maiwasan yung gumagawa pag mayroong aksidente hindi na ibalik na lock dyan, medyo maingay na siya. So mas maganda hanggat maaari wag natin maiwasan natin pagpapagawa ng mas maaga, mas maganda. So share ko lang po itong video na to, makatulong sa atin lahat ng pag-iwas sa malaking gastusan. Ito lang po. Ito po ay 2015 model. Depende po sa unit kasi. Ito po ay yung blower natin. So pag inopen natin siya, yan, inopen natin siya, hindi na babago yung RPM. So ibig sabihin, hindi pa tumatakbo yung kanyang aircon, yung kanyang compressor. So wala pang nangyayaring yung system natin aircon, hindi pa siya gumagana, blower pa lang. Ito naman po yung sa model na ito po yung sa aircon. So pag nakita natin to, ganyan, inopen natin, yan, sabihin, yan, gumana na yung ating aircon, tumaas na yung RPM natin. Ito po yung para sa compressor. Yan, ito po, yan. Pag pinatay po natin ulit, ayun, bababa na uli yung kanyang ito po yung 2015 model. Depende po kasi sa unit kaya ko po ito pinakikita sa inyo. So halimbawa lang, galing kayo sa mahabang biyahe, so yung evaporator nyo is talagang malamig na malamig yon. So pagka hindi natin nilabas yung lamig noon, ano mangyayari? Magkakaroon ng mas maagang pag-clog noon. Ibig sabihin, pag mag-clog na siya, madumi na, malumot na siya, kasi nga madalas ganun ang nangyayari sa mga owner ng sasakyan. Hindi natin nagagawa yung ganun na pagkadating ng sasakyan, pagka nag-cool down na tayo ng sasakyan, pinapatay na rin kagad natin aircon. So ito po yung magandang gawin. Patayin muna po natin yung aircon. Yan, patayin muna natin yung aircon. Yan po. Aircon muna papatayin. Itong blower, hayaan lang po natin naka-open habang nag-cool down tayo ng sasakyan. Ginagawa naman natin nag-cool down tayo, tulong na rin sa makina. Pagkarating sa sasakyan, pagkarating sa biyahe, huwag natin kagad papatayin. Alam po ng marami yun. So yun lang po ang konting isi-share ko sa inyo para mapatagal ang ating evaporator na hindi kagad mag-clog. Kasi kailangan mailabas nga yung lamig na yun. Blower natin siya ng hanggat maaari, laksan-laksan natin para ma-dry yung ating evaporator. So sa ngayon, tatagal lang ating aircon system. Makakaiwas tayo sa malaking gastusan. So yun lang muna po ang aking may share. Salamat po sa inyong panonood, at kung meron po kayong nais dagdag, welcome na welcome po para mapakinabangan natin lahat. Salamat po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bye bye po.